Nasimula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. The days are passing by quite so fast. Can't help but think, when's this gonna last? Afraid to face the day called tomorrow. Waiting for the sun to shine again. Feel the wind brush against my skin. Look up on the skies to ease my sorrow. As the world suddenly has corners, days are short and the nights are longer. Alone together, this seems forever, but I know that it's gonna be alright. If I walk by guiding light, all of the tears and sleepless nights will fade right before my eyes. 'Cause I know that it's you, you're true. Hold on to my faith in you. I must admit that sometimes I don't get why things are making me so upset. But if it's your will, then I must not forget that you are the anchor of my life. And I know that it's gonna be alright if I walk by your guiding light. All of the tears and sleepless nights will fade right before my eyes. 'Cause I know that it's you, you're true. And I'll hold on to my faith in you. There are days that are not that easy, but you've shown me all your mercy. I'm strengthened by your eternal glory. It's a time where the days are changing, but your faithful love remaining. You are our God, the one true King. It's gonna be alright if I walked by your guiding light. All of the tears and sleepless nights will fade right before my eyes. 'Cause I know that it's you, you are true. It's gonna be alright if I walk by your guiding light. Tears and sleepless nights will fade right before my eyes.
Kapayapaan po at mapagpalang araw po ang sumating lahat. Brother Aaron Bruzo po, isa po sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Today, God will give you your most powerful weapon, His love and mercy. Give thanks to Him and have a blessed day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambil ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw po ang sumainyong lahat. Ang daily reflection po natin sa araw na ito na mula sa aklat na Love Notes ay mula po sa Ephesians chapter 1 verses 7 and 8. Na ganito po ang sinasabi. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. His infinite grace, yes, His infinite love, has saved us from the bondage of sin. He has resurrected us with Him from death due to our sins. We have been bought for a price, His redeeming blood. He laid down His life so that we might live. We are now alive in Christ Jesus. He lives in us, and we in Him. We must follow Christ and be His disciples. We should strive to attain the fullness of His image. Be holy as Christ is holy. Palaging mag-ikot sa lumang kalagayan. Natutunan ko ang mapagkabala, palaging magmahal at mag-ikot sa kapwa. Dahil sinusundan bakas ng amang dakila, laging tinutulad ang halimbawa.
A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nasaan na kaya si Sister Lorraine? Sisimulan na namin yung kwento ni Propeta Elias eh. Uy, brother, Ay, siya lang po. Nakita niyo po ba si Sister Lorraine? Ako, brother, hindi po eh. Alam niyo po ba yung kwento ni Propeta Elias? Opo, brother, nasusubayan ko po yung mga nakaraang episode. Dalang-dala nga po sa story eh. Baka pwede po kayo muna pumalit na co-anchor ko ngayon. O sige po, pwede po sa akin yun. Ayun, sige, Ano ba? tara. Tara ba? Tara. Kapayapaan po muli ang sumating lahat. Ako po ang inyong likod, kapatid na Kairos Bernabe. Ako naman po si Brother Charles Daybert M. de la Cruz. Ito na po tayo sa uling bahagi ng ating kwento tungkol kay Propeta Elias. Handa na po ba kayo, brother? Yes sir, brother. Sobrang ready na po. Yun. Kayo po ba? Ready na po ba mga taga-subaybay namin? Kung gayon, atin na simulan ng kwento ni Propeta Elias. Dito lamang sa Youth Worshiping God, Heroes of Faith Edition. Ikaw, Elias, ikaw ang nagdulot ng kaguluhan sa bayan na ito. Nagkakamali ka! Ikaw ang nag-akit sa bayan na ito patungo sa kapahamakan, tinalikuran at tinakbil mo ang tunay na Diyos. Kaya hinahamon kita sa isang paligsahan kung sino nga ba ang tunay na Diyos. Ang mga propeta ni Baal ay nagsimulang sumayaw, nagsalita ng kakaibang salita, at nagdasal mula umaga hanggang hapon. Ngunit walang nabuong sagot mula kay Baal. Mukhang natutulog ata ang Diyos niyo. Kailangan siyang magising. O baka kaya naman siya'y abala. O nasa paglalakbay. Nag-alay ng toro sa altar at nagdasal si Elias. At inasandali lang ang lumipas, ang apoy mula sa langit ay bumaba. At tinupok ang handog sa altar ni Elias, pati ang kahoy at tubig sa paligid. Diyos ng Israel ang tunay na Diyos. Kitilin ang buhay ng mga propeta ni Baal. O Diyos, kahit matapos ang lahat ng ito, ang banta ng kamatayan ay tila bumabalik sa akin. Pakiusap, Panginoon, kailangan ko ang iyong patnubay. Kagaya po ng sinabi ko kanina, last episode na po tayo. At last time ay matagumpay na naipakilalang muli ni propeta sa bayan ng Israel kung sino ba talaga ang tunay na Diyos. Ngunit sa kabila ng tagumpay ay may sumunod kaagad na problema, ang susubok sa kanyang tapang at kanyang pananampalataya. Ang huling bahagi ng kwento ay ang magbibigay ng bagong pananaw sa atin kung paano ang Diyos ay kumikilos sa panahon man ng pinakamadilim na bahagi ng ating buhay. Tiyak na magiging makabuluhan ang episode na ito, kaya huwag nating palampasin. Sama-sama nating tunghayan ang dakilang pagmamahal ng Diyos kay Propeta Elias. O Diyos, pinatay ko ang propeta ni Baal. Ngunit bakit ako ang pinili ng mga kaaway? Unti-unti na ako nawawalan ng lakas at pag-asa. Panginoon, lumapit ako sa iyo para sa pananampalataya at pag-asa. Elias, bakit ka naririto? May misyon ka pa. Bumalik ka at maghanap ng mga bagong tagasunod. Naipayag mo ang aking salita at dapat mo itong ipagpatuloy. O Diyos, salamat sa iyong pagpapakita. Susundin ko ang mga utos mo. Aking ipagpapatuloy ang aking mga misyon. Aking bibigyan buhay ang ating bayan at gagabayan ang mga susunod na propeta. Ang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang banayad, ngunit makapangyarihang tinig, ay nagbigay ng bagong lakas kay Elias.
at ipinakita ng Diyos na siya ay naroroon hindi sa pamamagitan ng ingay o kaguluhan, kundi sa tahimik at mapayapang paraan. Kaagad ay bumalik siya sa kanyang misyon at tinanggap niya ang tungkulin ni Eliseo bilang kanyang tagasunod. Ang bagong lakas na natamo ni Elias ay nagbigay daan sa pagpapalaganap ng mensahe ng Diyos. Pinagtibay ng Panginoon ang kanyang misyon. Bumalik siya sa Israel at inutusan siyang pahiran ng langis ang mga bagong lingkod ng Panginoon. Kasama dito ay ang paghahanap ng papalit kay Elias bilang bagong propeta. Ang pangamba sa panganib dulot ng banta ni Reyna Jezebel ay naglaho na, sapagkat si Jezebel ay napaslang sa kanilang kaharian, kung kaya't mas lalong naging matagumpay ang kanyang misyon. Muli na ngang nanumbalik ang pananampalataya ng Israel sa tunay na Diyos. At makalipas ang mahabang panahon, sa paglalakbay ni Elias, ay nakasalubong niya si Eliseo na nag-aararo kasama ang isang pangkat ng baka. Nilapitan ito ni Elias, kinausap at ipinasa nito ang kanyang suot na balabal. Propeta Elias, ano pong ibig sabihin nito? Huwag kang matakot. Utos sa Panginoon na pumarito ako upang hanapin susunod na propeta ng Diyos ng Israel. Ang balabal na iyan ay bilang tanda na ikaw ay pinili ng Diyos bilang kanyang bagong propeta. Buong pusong tinanggap ni Eliseo ang kalooban ng Diyos na maging disipulo upang maging susunod na propeta. Pinangaral sa kanya ni Elias ang lahat ng kanyang karunungan, higit sa lahat, ang kanyang kabanal-banalang pananampalataya. Maging matatag ka sa iyong pananampalataya. Ang Diyos ng Israel ay lagi mo kasama, kahit na sa pinakamasalimuot na oras. Tanggapin mo ang aral at paghahanda na kanya ibinigay upang magamit natin sa paggawa ng misyon na ibinigay niya sa atin. Opo, Guro. Ako po ay handa na sundin ang iyong landas at maging isang tapat at tunay na propeta ng Diyos. Ang iyong mga aral ay magiging gabay ko sa aking bagong misyon at tungkulin. Lumipas sa maraming araw, sa paglalakbay ni Elias at ni Eliseo patungo sa Bethel, ngunit kinakailangan nilang tumawid sa ilog ng Jordan. Inubad ni Elias ang kanyang balabal, binilot ito at inimpa sa tubig. Nahawi ang tubig at tumawid sila sa tuyong lupa. Pagkatawid nila, ay sinabi ni Elias, Bago ako kunin ng Panginoon, sabihin mo sa akin kung anong gusto mong gawin ko para sa iyo. Nais kong ipamana mo sa akin ng doble ang iyong kapangyarihan. Mukhang hindi ako makatutupad sa hinihiling mo, pero matatanggap mo ito kung makikita mo ako na kinukuha sa harap mo. Ngunit kung hindi mo ako makikita, hindi mo matatanggap ang hinihiling mo. Habang ipinagpapatuloy ang paglalakbay, ay may dumating na karwaheng apoy na hinihila ng mga kabayong apoy. Dumaan ito sa gitna nila na nagpahiwalay sa kanila. At biglang dinala si Elias papuntang langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Hindi na nakitang muli ni Eliseo si Elias. Lumuhod siya at pagkatapos ay pinunit niya ang kanyang damit bilang tanda ng pagpapakita ng kalungkutan at kasiyahang tinatanggap niyang buong puso at may pananampalataya ang pagtatakda ng Diyos na may pagpatuloy niya ang mabuting layon at balakin ni Elias na maipalaganap ang mabuting balita na mula sa Diyos sa buong dako ng Israel. Parang nakakayak na medyo masaya yung pagkakatakda kay Eliseo na panibagong propeta, no? Opo, brother, sinabi mo pa. At isa pa ang part yung kinuha na ng Panginoon si Propeta Elias para muling bumalik sa langit. Talagang nakakapangilabot. Kamangha-mangha talaga ang ating Panginoon. Ito na. Ano nga ba ang aral na nakuha natin sa episode na ito? Ito ay ang kahalagahan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kahit sa pinakamadilim na oras, ang Panginoong Diyos ang nagbibigay liwanag at lakas. Palagi rin nating tandaan na God will provide. Bilang mga kabataang ikararangal, ang konseptong ito ay nagpapalakas ng ating kabanal-banalang pananampalataya at pagtitiwala sa patuloy na pangangalaga at probisyon ng Diyos sa ating buhay. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Sana po ay patuloy pa tayong humugot ng inspirasyon mula sa kwento ni Propeta Elias at ang iba pang unang lingkod ng Panginoon.
na nasusulat sa Biblia. I-observe po natin ang mga mabuting gawa hanggang sa makasanayan natin. Tama po yan, brother. Ito ay daan para sa ikatitibay ng ating pananampalataya sa tunay na Diyos. Hanggang sa muli po, mamamiss po namin kayo kahit di namin kayo nakikita. Hanggang sa muli po, dito pa lang po sa segment na Youth Worshiping God, Heroes of Faith Edition. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa ating pagtatanghal. Maraming salamat din po sa lahat ng mga kapatid na nag-share ng link ng ating pong broadcast. Sa lahat ng mga kaibigan naming tumatangkilik ng ating pong pagtatanghal. Sana po ay magkasama-sama tayong muli sa susunod ng mga araw ng pagtatanghal. Sa bahagi pong ito, inaanyayahan ko po na kayo ay sumama sa isang panalangin. Atin pong pasalamatan ang Panginoon at ipagtagubilin ang panibagong araw na ito na atin pong lalakaran. Tayo po ay manalangin. Aba, Panginoon naming Diyos, Ikaw na makapangyarihan sa lahat, na patuloy po na nagbibigay sa amin ng mga kakayahan, talento at mga karunungan upang magawa namin ang iyong mga kalooban. Ikaw rin, O Diyos, ang nagkakalob sa amin ng mga mabubuting mga pagkakataon. At sa panahon pong ito, ang mga imbensyon ng sanglibutan na nagagamit po namin sa amin pong mga pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na po ang makabagong teknolohiya. Panginoon, amin pong hinihiling sa iyo, kami po ng mga lingkod mo na tinawag sa iyong iglesia. Tulungan mo po kami na ang anumang nilikha para po sa aming ikagiginhawa at ikabubuti ng aming mga pamumuhay, lalo na po ang technology, ang social media, kasama po nito ay ang internet na nagagamit namin sa araw-araw. Magamit po ito, Panginoon, sa tama at wastong paraan. Magamit namin ito upang lalo po naming mapalawak ang aming pananampalataya, upang lalo po kaming makapag-share ng iyong mga salita, at hindi ito maging daan upang kami po ay malayo at mahiwalay ng pananampalataya sa iyo. Tulungan mo sana kami, Panginoon naming Diyos, lalo na po ang mga nasa kabataan, na kanila pong maingatan ang kanila pong pag-iisip, ang kanilang kalooban sa paggamit po nila ng teknolohiya na meron po sa mundo. Hindi ito po ay magamit po sa maayos at matuwid na pamamaraan, sa paraan po na ito ay maipaglingkod sa iyo, magamit ito sa lalong ikabubuti ng aming mga pagdilingkod sa iyong dakilang pangalan. Panginoon naming Diyos, pagpalain mo rin sana ang mga kapatid po namin na sa araw pong ito ay pupunta sa mga pinapasukang paaralan, sa mga pagtatrabaho, sa mga paghahanap buhay. Sana po, Panginoon, masumpungan po namin ang iyong mga pagpapala, ang iyong kapayapaan sa buong maghapon ng amin pong mga paggawa. Gawin niyo po sanang mapagpala ang araw na ito sa amin pong mga buhay. Ang lahat po ng ito ay amin pong idinadalangin sa iyo sa pangalan mo pong Kristo Jesus, ikaw na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991
0917-419-2027 at sa landline 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.